Sawa ka na ba? Naikwento sa tropa mo na nagwa 130 ang motor mo? Tara, yung kwento mo gawin natin totoo. Total melhor forma. Ngayong araw nga ay may dinala nga sa atin na NMAX na version 2. Sabi nga nung may kanya ay pagod na daw siyang magkwento sa mga tropa niya na nagwa 130 yung motor niya kahit hindi naman talaga yon totoo. Sabi pa nga niya nag 130 daw yon kaya lang wala namang resibo, kaya sabi ko sa kanya ay gagawin nga natin to with kasamang resibo nga yon para makita mo talaga yung takbo niyan. Nakakagad namin kalasin, tiga mo nga yung mukha ni Louie nakadikit pa dun sa motor, nagasgas tuloy yung motor. Alas na nga namin yung kahan niyan mula gitna hanggang likod dahil yun lang naman yung mga gagalawin namin. Bago nga namin ayusin yung makina niya na ilalabas na muna namin to para nga malinisan muna namin bago namin kargahan. Ayusin yung makina niya na ililinisan muna namin ng mabuti. Hindi naman pwedeng puro gawa na lang. Kailangan natin linisan yan lahat para nga hindi tayo madumihan masyado kapag gumawa na tayo ng makina. Para wala rin tumulong mga dumi-dumi at mga alikabok kapag gumagawa na tayo ng motor. Mas maayos kasi gumawa kapag malinis na talaga yung motor. Biri lang naman yung linis na to, yung babayaran mo lang yung 5 piso na ihuhulog mo doon sa may bendo machine. Set nga ng motor na to ngayon ay naka-bolt on nga lang siya, kaya lang gusto nga nung may kanya na mag 130 talaga yung motor niya kahit hindi mo na yukuan ng yukuan. Gusto niya mag 130 daw agad-agad yon. Nga yung set na gagawin namin dito ay 63 big valve, yun lang naman yung gagawin namin. Tapos yung throttle body nga ay yung nauuso nga ngayon na down drop, kaya yun na nga lang din ilalagay namin dahil nga medyo mas aggressive nga yung response niya kapag naka down drop nga yung motor mo. Tay ko na nga yung katawan niya at binuhat ko na lang mag-isa. Akala ko may kasama ako magbubuhat, binidyo lang pala ako papunta doon, pero magaan lang naman yan, pwede mo naman buhatin yan kung trip mo. Pagkababa nga namin ng makina ay inuna ko na kagad yung block niya saka piston. Yung piston nga ay binalbakit ko na kagad yan para nga makuha namin dahil nga medyo mataas nga yung cam na gagamitin namin dito para nga iiwas umpog talaga. Na-testing na rin naman namin yan kanina, na-test na namin kung hanggang saan yung hangganan ng balbula, kaya okay na, nakalkula na namin lahat ng gagawin saka yung lalim nga ng balbakit na gagawin namin dito. Gusto kong magpabalpakit dyan, nagbabalpakit na nga kami dito. Pwedeng pang 2 valves, pwede rin pang 4 valves. Kung ilan balbula ng motor mo, pwede lang din, basta pang motor lang. At kung magpapatabas kayo ng block ay walang problema, dalhin nyo lang dito para makuha natin yung clearance na gusto nyo. Yung set nga na gagawin namin dyan ay stock ilalim lang naman yon, 63 na basic lang, pero big valve siya na RS8 yung gagamitin namin sa may ulo niya. Tapos nga namin linisan lahat at maayos na, ay naibalik na nga namin to at ready na, kaya sinasalpak na lang namin kagad yung head. Sa proseso nga nito ay katulad lang din to naman to ng mga normal na pagkakarga, ganun lang din, babaklasin mo lang yung block saka ikakabit mo yung head, yun na yun, wala namang problema doon. Saka yung video na to ay hindi naman to tutorial, pinapakita lang namin at i-share sa inyo kung ilan yung takbuhan ng ganitong klaseng motor, kung bakit nga talaga sila nagkakarga. Medyo magastos lang din talaga yung karga dahil nga malaki-laki nga yung naubos na may kanya dito nga sa may motor niya. Katapos nga namin ipesto lahat yan ay higpitan na nga natin, gagamitan nga natin yan ng torque wrench para naman pantay na pantay talaga yung higpit ng lahat ng head dyan. Pero joke lang yan, minano-mano pa rin namin talaga yan para mas maganda yung higpit niya, kasi kung gagamitan mo nga ng ganyan ay medyo mas mahirap nga tansyahin. Dapat yung gamit mong torque wrench dyan ay talagang sobrang tibay talaga. Binengkong ko pa nga yung NMAX dyan dahil nga para ganun nga ay gagawin nung may kanya kapag nagawa na nga yung motor niya na yan. Grabe nga yung nood dyan ni Gian, talagang focus na focus yan dahil gusto niya nga rin kargahan daw yung NMAX niya. Ang dami nga nanonood dito, pati si Boss Paul nandito na rin. Kung gusto mo nga rin tumambay dito ay pwede pa rin sa bubong, marami na kayo dito. Tapos nga namin mabuo yung makina ay kinakabit naman namin yung throttle body niya ngayon. Medyo may mga conversion ka nga lang na gagawin dito kasi nga hindi mo basta-basta may ilalagay yan na salpakan lang na parang stock lang, may babaguhin ka pa nga dyan at bibilhin. Ang naman daw yung bilhin ng may kanya dyan, kaya okay na yan, pwede na yan. Saka gumagana naman, isa lang naman yung purpose dyan, para sa hangin lang naman yan, kaya na lang din yung kinabit namin ngayon. Tapos nga namin may kabit yung throttle body na yan, ikakabit na rin namin yung bago niyang injector ngayon. Brand yung nga injector niyan, medyo napapangiwi pa nga ako dyan, kakakalas kaya nga medyo mga mahigpit yung injector. Pag sinasalpak ko nga yan ay medyo may kakaiba nga, ayaw niya nga pumasok. Yun pala, meron kang tatabasin pa doon sa may injector holder niya para nga pumasok yan, pero madali lang naman yon, kaya mo naman ikabit yun ng basta-basta lang, sobrang simple lang yan, kagaya din ng stock yan. Busy nga ako at nakapokus na gumawa ng makina ay talagang nanonood nga dyan si Jason Tito dahil gusto niya rin daw magkarga ng ganito dahil naka-bolt on pa lang siya, budget na lang talaga ang kailangan niya at lakas ng loob para magkarga. Tapos nga namin ikabit lahat ay tinesting na nga namin, paanda rin kung aandar ba talaga to kasi baka mamaya makachamba lang, pero umandar naman siya.
Paandar ko nga ng motor na yan ay medyo ayaw nga gumana doon. Kaya lang yun pala sabi nung kasama ko, tap. Sabi niya hindi pala nakakabit yung spark plug cap noon. Ano ay battery ba tumigil? Maingay ito yun. No, parang stop. Idol na. Ayun, okay na pala idol eh. Ano, ito maingay. Tapos nga namin maayos yung makina dyan ay syempre nga magtatabas na nga kami nung upuan niya para mabawasan na yung compartment niya. Nga naka-down drop pala yon ay magbubutas tayo dito para may lusutan yung throttle body niya. Nga sa mga hindi nakakaalam kapag nag-down drop ka nga ay bubutasin mo nga yung upuan mo para doon na nga lumusot. Mamaya papakita namin kapag natapos na. Pasilip pa nga dyan si Boss Mark dahil nga motor nga ng pinsan niya tong ginagawa namin at gustong gusto niya na nga rin testingin yon. Tapos nga namin butasin niya ay talagang okay na nga yan. Ipe-perfect na lang namin doon sa mga bubutasin pa sa paligid niya kasi nga may bubungguan pa siya kagaya nung sa injector. Hindi tabas lang naman yan, sa kalihain mo lang para maayos na at medyo mas maganda na siya tignan. Uy na nga namin to ng kinabukasan. Pagkabuo nga ng motor ay dinala na nga kagad namin to sa may bypass para matesting nga talaga kung ilan nga yung tatakbuhin niya. Nga hindi na lang to puro kwento para meron na tayong resibo. Ganun katulin pero at least to totoo, may video talaga kung paano natin nakuha yung top speed natin na to. Kahit mabagal lang meron tayong resibo niyan. Guna nga at yan na nga yung sagad niya pero sobrang layo niya bago nga nakuha talaga yan. Sobrang imposible naman na saglitan mo lang makuha yan. Yung bypass nga na pinagtestingan ko ay dulo to dulo nga yan. Nasa 1.9 kilometers nga yan bago niya nakuha yung top speed na ganyan. Kaya lang hindi pa sagad nung kalsada. Pour ta belle en format